Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Talagang marami pa rin po ang nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila po ng mga issue na yan, marami pa rin po ang sinusuportahan siya. Yun po ang ating ipinagpapasalamat, no? At makikita natin yan sa kilos protesta ngayon. Remember, ilang relihiyon yan? Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus Christ. Bagamat hindi confirmed yan, no? Jesus is Lord ng mga Villanueva. Sabi nila, magrarally sila. Kasama pa po yung mga dilis. Magkakaroon din sila ng rally dyan sa EDSA. Maraming grupo po yan. 4 na grupo po yan. Pero 4 na grupo lang pala. Baliktad ka, coffee. 4 na grupo lang pala yung nagkikilos protesta. Kaya sa estimate, parang hindi pa aabot ng 100,000. Ang sinasabi nila, 300,000 daw po kada araw. At papalo daw po ng 1 million ang magkikilos protesta sa ating against the administration. Though ang sinasabi nila for transparency and accountability, pero nakikita natin doon sa rally po ng Iglesia ni Cristo, dyan po sa Quirino Grandstand, yung iba dyan may mga dalang maleta. Anong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin, pinapahagingan nila ang presidente kasi ang si Saldico, ang kanyang paratang kay PBBM, hinatiran ng maleta. Second, sino yung nag-sponsor sa ilang rally? Mga DDS politicians, mga politikong DDS na galit sa administrasyon, na galit kay PBBM. Sino ang makikinabang once na mapatalsik si PBBM sa pwesto? Si Sara Duterte. So kung ikaw ba naman, kung ikaw ay grupo, no? At sinusuportahan mo yung gobyerno, ayaw mong mapatalsik ang gobyerno, hindi ka magjo-join sa mga rally na yan na posibleng magresulta sa pagpapatalsik sa presidente. Di ba? Kung hindi mo sinusuportahan yung ganyang ideya, hindi ka pupunta dyan sa rally na yan. Pero pasalamat pa rin po tayo dahil sa estimate po kanina, wait lang ha, i-check ko lang, baka nadagdagan, no? Kaunti lang, ka-coffee. Wala pang 100,000 yung nagpunta dyan sa rally sa Quirino Grandstand. Hindi natin alam kasi anong oras pa lang naman ngayon, alas 12 pa lang, no? Baka dumami pa yan. Pero, hindi aabot sa 300,000 na sinasabi nila. Kada araw. O, aabot sa 21,000 pa lang po. As of ilang minutes to. O, 12 o'clock ka coffee. Aabot pa lang sa 21,000 ang crowd estimate dyan sa Quirino Grandstand sa Maynila. November 16 po yan para sa 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo laban sa katiwalian ayon sa pagtataya ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. That's 21,000 only as compared doon sa 300,000 na una nilang press release na aabot po sa 300,000. May mga nag-message sa atin, miyembro sila ng relihiyon na yan, pero ayaw nilang makilahok, ayaw nilang makiisa dyan sa panawagan na yan. May mga nag-message din sa atin, binayaran sila ng 3,000 pesos. Hinakot po sila, 3,000 pesos para dumalo dyan sa rally na yan. Sana totoo. Sana totoo talaga na ibibigay yung 3,000 kasi malaking tulong na po sa kanila yan. Pandagdag pondo po nila yan, pambili rin nila ng bigas yan, pambili nila ng pagkain yan. Ang problema, huwag nyo lang lokohin yung taong bayan. Kung sinabi ninyo na 3,000, ibigay ninyo yung 3,000. Kasi ine-expect nila yan. Ang problema kasi dyan, mamaya 3,000, mauwi sa 500. Di ba? Kawawa na naman yung kababayan natin dyan. Yung mahihirap natin kababayan, nagamit na naman dyan. Kung 3,000 yung pangako, ibigay yung pangako. Remember, hindi gagawin ng INC yan. Yung magsusuhol ka ng 3,000, yung mga nakikinig sa atin na Iglesia ni Cristo, alam ko, marami akong kaibigan na Iglesia ni Cristo matitino. Hindi nila gagawin na magsuhol ng 3,000 pesos para pumunta dyan sa rally na yan. Kasi kaya nila eh. Nang hindi magsusuhol eh. Ang punto ko, mga politiko, mga galit sa gobyerno, yung nagsuhol. Para pumunta kayo dyan, magpadagdag kayo, dumami yung tao. Maghahakot ng 3,000 pesos each para hakutin lang dyan sa rally ng Quirino Grandstand. At sa EDSA, 3,000 pesos. Hindi gagawin ng iglesia yan. Ibig sabihin, na-hijack na po. Ginagamit po itong rally ng Iglesia ni Cristo ng ilang grupo na may motibo na mapatalsik si PBBM. Posible, malinis yung intention ng INC. Pero, naging platform yung rally na yan para magamit ng mga against sa gobyerno, ng against kay PBBM. Hinijack po nila yan. May pananagutan pa sila dyan.
at some ways or at some point, meron din po. Anyway, sige, 21,000 lang po yan. Kung ikukumpara natin yan sa 300,000, 21,000 divided by 300,000 times 100, 7% lang. 7% lang po yan ang target. Hindi talaga kung dadagdagan pa yan, ha? Ang target nila 300,000, ang pumunta 21,000. So, 7% lang yan ang target. Yes, let's assume, aabot yan ng 50,000. That's a 14%. Hindi pa rin po nangalahati yan. Diba? Sana wag na madagdagan yan. Sana wag na magtuloy-tuloy yan kasi malaking pinsala din yan. Malaking traffic din po ang naidudulot niyan. Salamat sa mga nagmamahal sa ating gobyerno. At least hindi pa rin po pinababayaan yung ating presidente. Marami pa rin po ang sumusuporta sa ating presidente. Diba? Kasi malinaw naman eh. Sino ba ang nagbulgar dyan sa korupsyon na yan? Si PBBM yan. Diba? Kung hinayaan ni PBBM yan, ano ba gusto ninyo? Sige, tanong ito ha. Gusto nyo tahimik? Gusto nyo walang issue? Gusto nyo walang problema? Wala yung ganitong problema. Gusto nyo tahimik lang, no? Parang panahon ni Digong. Pero hindi natin alam. Hindi lang natin nababalitaan yung ilalim. Nauubos na yung pondo natin. Ninanakaw nila silently. Yan bang gusto ninyo? Okay na maingay ngayon. Okay na nabagsak ang ekonomiya. Anong gusto ninyo? Tahimik lang ngayon. Parang panahon ni Digong, tahimik lang. Pero wala. Ubos na yung pondo. Sinimot na yung pondo. Mas okay na to ngayon na maingay. Mas okay na ito ngayon na bagsak ang ekonomiya. Bahagya lang naman. At least after this, aasenso na ang Pilipinas kahit papaano, no? Dahil may mga measures na tayo, may mga reforms na tayong ipinatutupad para hindi na mangyari ang mga ginawa nila Zaldico na talagang ninakaw talaga yung pondo ng kaban ng bayan. Okay na yan. Kaysa tahimik, hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Ito maingay, at least alam mo yung nangyayari. Alam mong transparent itong gobyerno na ito. Kaya pasalamat tayo sa mga kababayan natin na nare-recognize yan, yung ginawa ng ating presidente. Nabibigyan nila ng pansin. Diba? Sinusuportahan pa rin nila ang presidente sa kabila ng mga fake news na ipinapalabas, sa kabila ng mga aligasyon na wala namang mga ebidensya gaya ng ginawa ni Zaldico. Pasalamat pa rin po tayo dyan. Malaking bagay pa rin po yan na andyan pa rin po yung mga supporters. Kayo mismo, no, ng mga BBM supporters, actually sa akin lang, sa mga followers ko, no, sa mga subscribers ko, malaking pasalamat ko po na hindi kayo nagpapadin lang dito sa mga lumalabas po ng mga fake news, sa mga aligasyon. Yung iba kasi napapaniwala di ba? Halatang kasinungalingan. Every post natin nadidebunk natin yan yung mga kasinungalingan ni Zaldico, mga inconsistencies niya, na alam mo naman talaga na ang pakay niyan isirain ang gobyerno, sirain ang presidente. It's just that nga lang, hindi naman natin mapiplease lahat, di ba? Itong may mga ganitong klase ng tao, may mga ganitong klase ng relihiyon, halimbawa itong Iglesia ni Cristo na magsasagawa ng ganitong kilos protesta, hindi mo mawawala sa isip Pasensya na sa mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, pero hindi mawawala sa isip ng mga BBM supporters kung ano ba talaga yung hangarin ninyo, di ba? Para ba talaga sa accountability o para ba talaga kampihan si Sara Duterte? Hindi mo mawawala sa isip yan. Karapatan din nila mag-isip kung ano man. Tulad ng ginawa ninyo, karapatan ninyo magkilos protesta. Ganon din po ang mga BBM supporters. Karapatan din nilang isipin kung ano talaga ang motibo ninyo dyan sa 3 days na yan na kilos protesta. Kasi nga, ang sinasabi rin ng mga analyst, kung talagang rally lang ang pakay ninyo, bakit kailangan yung gawin ng malapit sa Malacanang? Sige, sabihin natin hindi sila ang lulusob dyan sa palasyo. Pero may mga grupo nga may mga hijack nga napapasukin dyan ng Malacanang. Di ba? Bakit dyan malapit pa? Bakit dyan sa Quirino Grandstand? Dahil lang kembot na lang ang Malacanang pa. May mga suggestion, sana sa Philippine Arena na lang. Di ba? Total, mas marami yan. Mas kaya siguro sa mas malalaking venue. Wag lang yung malapit sa Malacanang. Kasi makikita mo bakit malapit sa Malacanang. Ano yung motibo? Ano yung gagawin nila? O hindi man sila, yung mga taong gustong mang-hijack. Yan po yung ilang mga lumalabas dito na motibo. Kasi, isa pa, may mga reports din, may mga intel reports din na lumalabas na ito daw po ay final blow. Huling hooray, anong tawag natin dyan? Final blow na raw po ito. Kumbaga, huling rally na nila ito. At hoping na mapapabagsak na si PBBM kasi final na raw po ito Itong rally na to babagsak na raw po talaga ang gobyerno. Aalisin na raw po talaga si PBBM at papalit na si Sara Duterte. Yan kanilang panalangin dyan. Kaya ginawa nila yan dyan sa Luneta. Again, posibleng malinis ang intensyon ng iglesia, pero yun nga mahirap isipin na talagang malinis Kasi may mga politiko nagpondo, ginamit yung platform na yan, ginamit yung opportunities na yan para sa mga kalaban ng gobyerno, para sa mga against sa gobyerno.
nagsuhol ng mga tao para i-hijack yan. Yang rally na yan. Diba? Si General Browner, in fairness kay General Browner, no? Pakita ko sa inyo, walang magaganap na kilos na tawag niyan na kudita, no? Kasi ang pangamba ng taong bayan, actually may mga OFW nagme-message sa atin, totoo ba ito na na-infiltrate na ito ng extremist, na-infiltrate na itong rally ng ISIS, ng kung ano man po ang gagawin. Marami pong kumakalat na fake news, kaya ingat po kayo. At pagtitiyak po ng Armed Forces of the Philippines, wala pong kudita na magaganap. Kasi yan din ang ating pangamba, kapag nagkudita sigurado mapapatalsik si PBBM. Kapag ganyang mga rally-rally lang yan, kahit ilang religious group yan, hindi yan uubra hanggat hindi sinusuportahan niya ng mga sundalo. Ang sundalo, ang military, tiniyak po nila yan, walang magaganap po na kudita. Dahil alam nila na papangit po ang estado ng bansa. Mahihirapan po ang bansa once na may naganap na kudita. Pakita ko sa inyo. Hindi tayo magkukudita, hindi tayo mag-military punta. Dahil ang kawawa po ay ang ating bansa. So, ginawa po namin ito. Hindi tayo magkukudita. Okay, very clear ha. Walang kudita, walang military junta. Dahil alam po ni General Browner, alam ng Armed Forces of the Philippines, alam ng ating military na kawawa po yung bansa natin. Kawawa po ang Pilipinas once na magkaroon po tayo ng kudita o ng military junta. Nagpapasalamat din po tayo sa grupo po ng mga leader po ng Simbahang Katoliko. 'Di ba? Maganda rin po yung kanilang pagpapakita po ng suporta sa ating administrasyon. Malaki po yung kanilang panawagan na maging critical, maging mapanuri po sa mga impormasyon na lumalabas. At in fact, yung iba hinihikayat pa nga si Zaldico na umuwi ng Pilipinas at panindigan niya yung kanyang mga akusasyon. Naglabas po sila ng kanilang mga mensahe. Iyan po, marami po yung mga mensahe na yan na ipinadala po ng mga leader ng simbahan, no? And ilang araw po yan. Actually, kahapon lumabas itong mga statement na ito, isang araw bago po yung rally ng Iglesia ni Cristo, no? At ibang analysis nga, hindi kayang mapabagsak ang gobyerno without the support of the Catholic Church. At malaking bagay po yan na wala yan sa plano ng Catholic Church ngayon na magkilos protesta against the government. May statement po na nilabas ang the Roman Catholic Archbishop of Manila. Naglabas din po ang Roman Catholic Archbishop Manila, and then the Roman Catholic Archdiocese of Cebu. Naglabas po sila ng statement. Ang CBCP, nagkaroon din po sila ng statement, at iba pa pong mga grupo, no, itong Philippine Council of Evangelical Churches, naglabas din po ng kanilang pastoral statement. Malaking bagay po yan kasi pagtitiyak po yan na sinusuportahan nila na talagang malinis itong gobyerno. At the very beginning, yan naman talaga ang hangarin ng ating gobyerno, ang hangarin ni PBBM, linisin talaga itong gobyerno at itigil yung mga korupsyon na yan na nagpapahirap po sa ating taong bayan. Bakit magnanakaw pa si PBBM? Diba? Napakayaman na yan. Napakaraming yaman na iniwan ng kanyang tatay. In fact, nabigay na, may final say na dyan ang Supreme Court. Nasa kanila na yan. Bakit magnanakaw pa yan? Diba? Isip-isip din yan. Isip-isip din po kayo. Hindi gagawin ng presidente yan. Ako ay very confident, hindi gagawin po ng presidente yan. Pero sisirain siya para mapatalsik siya sa pwesto dahil itong mga sindikato na to na ayaw managot sa kanilang krimen, ang pag-asa nilang nila maupo si Sara Duterte kasi pinangakuan yung mga yan na mabubura yung kanilang mga kaso. Kaya doble kilos na yan sila para mapatalsik si PBBM. Maghintay po kayo. Marami pa rin po ang nagmamahal sa ating presidente. Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta sa gobyerno sa kabila po ng mga sitwasyon na ito. Wala pong bibitaw, no? Tayo ang pangako natin, hindi natin iiwanan ng ating presidente dahil alam natin kung ano yung kanyang ginagawa, kung gaano ito kasipag para sa Pilipinas. Sige, ako'y magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Maraming salamat po sa mga sumama. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. YouTube, follow na rin po kayo. Subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo. Bye-bye.